Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Capi at yung mga bago po natin mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe para sa'yo, Capi. Healing from the past. Okay. So, ang sinasabi naman dito is napakadaling intindihin, no? Ikaw ay patungo sa para ma-overcome mo na o gumaling na yung mga nangyari nung nakaraan. Okay? Kung may pinagdaanan ka man dati na masakit na sitwasyon o pangyayari o pagbe-break up, unti-unti kang humihilom doon sa naramdaman mong yun o na-experiensya mong yun. Okay? So, kung gaba parang it is a very good sign or indication na talagang maganda yung magiging resulta nito kasi andun ka patungo ka doon, no? Para gumaling at makalimot na kung ano man yung pain na ramdaman mo dati. Okay? So, yung gagawin natin dito is hatiin ko yung reading sa dalawang part. Yung una is about money, and then yung susunod is about love. Yung pera po would concern, of course, yung money, career, work, business. Okay, ganun. So, tingnan natin kung ano yung dapat ka maging aware o abangan. Yung dapat mong abangan. We have the Knight of Cups, the King of Cups, and the Four of Cups. Wow, puro love, ha? Puro emotion. And then the Hangman. Bottom niya. Capricorn, yung cards mo dito pagdating sa kaperahan, I think you receive an offer, no? Something na talagang masaya ka, no? Yung offer na to na binigay sa'yo, it could be work or it could be business, na kung gaba parang love mo to, gusto mo to, yung offer na to. Very, very good, no? And you know exactly na ano to, yung kung gaba parang eto na, this is it. Ito yung talagang pinapangarap mong gawin o trabaho o matanggap na posisyon o sabihin natin o business na gusto mong gawin, na umpisahan. Itong Four of Cups kasi is more of yung in-offer sa'yo dito, no, yun, kita mo yung cup na hawak niya. Ito yun hindi mo binibigyan ng halaga o parang hindi mo pinapansin. No, parang hindi importante sa'yo sa ngayon. Kung gaba parang yung in-offer sa'yo dito, hindi na the same yung pakiramdam mo compare mo nung noon. Okay? Noon kasi talagang wow, excited ako kasi ito yun ito na yung gusto ko na merong
trabaho ako nakita o ito yung career na gusto kong i-pursue o i-develop para pagdating ng panahon maging successful ako dito sa career na to o itong negosyo na to na naisip ko noon pa na umpisahan ko, ito yung gusto ko talaga Pero ngayon, dito sa nangyayari, ito yung aabangan mo. Hindi ka masyadong excited. No? Hindi na ganun. Parang, okay, may offer sa'yo, pero parang, okay, sige lang, ganun lang. Parang, okay, diyan ka muna, hindi mo na kita papansinin, o hindi mo na ngayon, parang, yung attention mo, no, hindi mo fino-focus dun sa offer ko, hindi dun sa nangyari nung nakaraan. Kaya, siguro din, lumabas ditong healing from the past is, ito yun kailangan makalimutan mo muna o gumaling ka o matanggap mo yun nangyari nung nakaraan. Okay, sabihin natin, ito yung gusto mong trabaho, business. Pero, we will clarify, no? Baka may nangyari dito na hindi ka aya-aya kung bakit ganito ngayon yung lumalabas mong energy. Ayaw mo pansinin yung bago sa yung offer. Well, definitely, kailangan mo munang ma-overcome yung nangyari noon. Ma-heal, no? Makalimutan o learn from it, no? Kung natuto ka man, of course, part of learning is to accept that this is what had happened. At kaya ganun yung naging sitwasyon is because ito yung naging reaction ko, behavior ko, which is dapat, i-assess mo yung sarili mo, and if you know you made a mistake, then don't do it again. Diba? Ganun lang yun. Kasi nga yung sasabi dito, yung hangman, parang binaliktad mo yung sarili mo to look at things on a different perspective. Para makita mo yung ibang prospekto ng buhay, yung ibang anggulo na tipong hindi mo nakita dito. You're trying to do this now for you to heal. Para ka gumaling. No? Tinitignan mo yung ibang bagay-bagay na. Dati hindi. Ngayon, natuto ka, tinitignan mo na. Kaya hindi ka nagmamadali para tanggapin yung offer na to. Hindi mo naman sinabing hindi mo tatanggapin. Pero, ang ano dun is, pag-aralan mo muna. Kung pinag-aaralan mo muna, tinitignan mo muna kung worth bang gawin o i-pursue. Kesa yung dati na, sige lang ako na sige. Okay? Now, let us clarify. Nandito yung Knight of Cups. Nandito yung Knight of Cups. We have the Moon, the Seven of Pentacles, and the Nine of Wands. Yung gusto mo nun dati is something that is truly unknown pa sa'yo. Hindi mo, yung offer sa'yo is hindi ganun ka-clear. No? Kasi yung moon. May mga bagay na hindi mo alam. May mga bagay na maybe sinikreto sa'yo. No? Hindi sinabi lahat. Malabo pa. Kaya, yung in other words, it wasn't even laid to you all. Kung ba, hindi sinabi sa'yo lahat-lahat nga. Yung hindi nilatag sa'yo na ito yung mga kondisyones o terms and conditions, yung mga ganun bagay ba? O ito yung rules and regulations, yung mga ganun. Basta kasi nakita mo na ito yung opportunity na gusto ko, kaya gagrab ko na to. Kasi na-excited ka And with the Seven of Pentacles, matagal na panahon yung ginugol mo dito. Taon actually. Taon yung invest mong time and effort with regards to this type of, sabihin natin, work, career, or business.
And somehow, yung katagalan na to, no? Kasi hindi madali mag-intay eh. That's for sure. To be able to invest on something or sabihin natin mag ano ka, kung gaba kung i-compare ko to sa pagtatanim, okay? 'Di ba, umpisa mo siya ng isang buto, isang seed, and then tutubigan mo yan araw, ilang araw, gano'n. Habang nakita mo nag-i-sprout na siya ng leaves, tapos iyan, kukontinue mo yung pag-aalaga na yun eh. Hanggat lumaki siya ng lumaki, di ba? And yung paglaki naman niya, hindi naman kasi overnight yun nalalaki siya agad. Di ba bumibilang tayo ng araw, buwan, taon, para makita natin yung resulta ng ating itinanim. Now, the same with the Seven of Pentacles. Ganun din siya, di ba? Pagdating sa pagtatrabaho natin, talagang gumugugol tayo ng taon. Kasi hindi naman maganda tignan sa resume kung ilang buwan ka lang o wala ka pang 1 year umalis ka na. Wala ka man lang nakuhang experience, no? Enough experience to help you sa susunod mong endeavor. So, ganito rin yun. Pagdating sa work, di ba, we try our best to stay loyal to work for how many years? Para naman in case we have plans to move out and look for another job, maganda-ganda tignan sa ating resume. Kasi alam nung HR na marami na itong natutunan, no? Dahil sa kumpanya. The same with business, no? Hindi mo naman agad i-give up yan unless talagang nakita mong bankrupt ka na. Talagang magpupursigi ka tiis talaga, 'di ba? Tiis at tiyaga at hard work para kumita yung negosyo mo. Kasi talagang sa totoo, sa umpisa, lahat ng negosyo, ano yan, walang profit at all. Kasi hindi ka pa kilala Hindi pa alam yung serbisyo mo, hindi pa alam yung produkto mo, hindi pa nila alam kung masarap ka magluto o mas okay yung binibenta mo. So lahat 'yon, 'di ba? Oras, panahon ang tinitingnan. Kaya ikaw, siguro napagod ka na dito 9 of Wands. You're tired. You're tired of waiting. No? Kung kailan magkakaroon ng fruit yung labor, no? Yung bunga ng iyong mga paghihirap. Hindi nga madali mag-intay kasi. That's what I'm trying to say, 'di ba? Hindi madali. Hindi talaga madali. Okay, tingnan natin. Bakit andito King of Cups? Andito King of Cups. We have the Ace of Swords, the King of Pentacles, and the Nine of Swords. Yung akala mong ito na, no? Yung akala mong ito na, yung love of your life, yung gustong-gusto mong career o gustong-gusto mong work o gustong-gusto mong business. Sa totoo lang ang hanap mo pala hindi yun. Hindi talaga yun. Kung hindi ibang bagay na mas magbibigay pa sa'yo ng kaperahan. Yung mas magbibigay sa'yo ng stability or security sa future with the King of Pentacles. So yun yung mas hinahanap mo. Doon mo na naisip na parang hindi lang pala dahil akala ko ito na yung gustong-gusto kong career, but on the practical side of life, di ba? Ito yun practical side of life is I need to earn more money. Gusto kong maging stable ang buhay ko. And this is what I've been thinking about all this time. Yung lagi ko iniisip to with the Nine of Swords. Gabi-gabi iniisip ko to. Iniisip ko talaga na gusto ko maging ganito, successful, maraming pera, stable, magkaroon ng bahay, bili ko yung kotse. Diba? Yung mga ganung bagay. Kung gaba meron kang meron kang na-realize yung time na nag-work ka, na hindi lang pala kailangan na love ko yung work ko, but I also need to be practical on how much I'm earning. Or ano ba yung nagiging profit ng business ko?
Sapat na ba to? Okay na ba to sa akin? Diba? Yung mga tanong mo eh. Bakit andito yung Four of Cups? Ba't andito yung Four of Cups? The Hierophant and the Fool. Yung tumalo na card is the Six of Pentacles. Hindi mo siya pinapansin sa ngayon. Diba sabi ko, you're putting, kasi may nag-offer eh, may bagong offer. Kasi nga niisip mo na, I need more money. So, ito na yung another opportunity na dumating that could help you earn more money. Kasi nga gusto mo, yung sa work na to is, yung hindi ka talo. In other words, patas to maki-deal sa'yo. Kung yung company na to is, talagang binibigyan ng halaga yung yung output mo, no? Yung isipin fair and square sila sa kanilang mga empleyado. You will be receiving a very fair salary and also benefits, no? Yun yung hinahanap mo. Na tipong ang tingin sa'yo is more of a partner, hindi lang basta sabihin natin employee. No? If it's a business, of course, definitely gusto mo talaga yung business na to is more of that would give you that feeling of yung mga customers mo are part of your partnership, no? It's a partnership between your business and your customers, no? Kaya anong gagawin mo? You will act immediately on this. You will act immediately on this. Yung sinasabi dito is be the fool, no? Take that leap of faith. Sige, mag-take ka ng risk. Diba? Mag-take ka ng risk. Huwag ka matakot. Move forward. Huwag ka na masyadong magplano. Just move forward. Kasi dito, diba, yung something very contradicting eh. Magkaiba tong energy na to eh, kung titignan mo. The Four of Cups and the Fool. Ito kasi, diba parang you're not bulging in. Hindi ka gumagalaw eh. Hindi ka pa nagde-decide. Hindi mo pinapansin. But here, ang sinasabi sa'yo dito sa card is, come on, gumalaw ka. Umaksyon ka na. Huwag ka na mag-intay-intay pa dyan. Move. Do it. Kasi nga, ang sinasabi ditong do it, no? Ang sinasabi ditong do it, something that you should be looking forward to. Kasi nga, kung dito, nagkaroon ka ng hindi magandang experience, dahil dito nga, di ba, isip ka ng isip kung paano kikita ng maraming pera. This is giving you that time na mag-heal ka na, no? Come on, i-overcome mo na to kung ano man nangyari here sa past. Umaksyon ka to heal. Yung sinasabi dito, umaksyon ka to heal. Para makuha mo itong opportunity na to, itong equal give and take na to, yung Six of Pentacles. Kasi kung hindi mo aayusin yung sarili mo, maano ka eh. Babalik ka dito sa ganitong energy na isip ka ng isip. Ano na ba mangyayari? Paano mo magagawa ito? Parang ka maging King of Pentacles kung ito na lang ba gagawin mo palagi? Pag-iisipan mo na pag-iisipan? Nang walang aksyon? Kailangan may aksyon. Diba? Para makamit mo nga yung partnership na tinatawag natin. Para maging ganito kayo. Magkasama kayo as a partner with equal give and take. Diba? Siyempre, ang kumpanya, hindi naman yan basta magbibigay ng, o hindi ka niya tatanggapin, hindi ka niya bibigyan agad ng sweldo kung wala naman nakukuhang output from you. So, yun yung give and take, diba? Same with business. Hindi magbabayad yung customer kung wala siya nakikitang binigay mo na produkto o serbisyo. Kaya nga, it is very important that you heal
no? Kung ano man yung nag-experience mo dito sa past na hindi maganda, kailangan ma-overcome mo yun eh, no? Which is, ano ba hindi magandang yun? Hindi mo kasi alam yung kung pinasukan mo, naghintay ka, nagsumikap ka, pero napagod ka na eh. You get tired. Parang naano ka lang eh, napagod ka, pakiramdam mo. Ay, parang wala ba nangyari sa ginawa ko? Hindi naman ganun all the time. Maybe this is a start na for you to, kung ba, it's a learning, it's a work in progress, okay? It's a work in progress. Lahat naman tayo dumadaan sa stage na kailangan matuto ka muna eh. Hindi naman pwedeng pagpasok mo eh, nasa taas ka agad, no? Bihirang bihira yan unless ikaw yung may-ari ng kumpanya. Normally, we start from the bottom, di ba? Sa ilalim. Kasi we need to learn na ito yung umpisa eh. First step, di ba? Wala namang sama dun eh. Mabuti nga alam natin yung first step. Compare mo sa mga taong ando na agad sa ika-fifth step, hindi man niya na-experience yung sa baba. Sa akin kasi, importante yun. Dahil, di ba, pag alam mo kung paano magtrabaho, nag-umpisa ka ng ganitong kababa, and when you go up, no? Slowly go up sa rank ng, ng trabaho or ng position, you would appreciate people from those level na ganito sila mag-work. Kasi I've been there. Nagawa ko rin yan dati. Alam ko kung paano magtrabaho dyan. Diba? And it gives you that knowledge, that experience. Kasi kung hindi mo ginawa, hindi mo maintindihan kung bakit sila ganun, o ba't kailangan nila ng ganitong tulong o pagbabago o benepisyo o serbisyo. Diba yung mga ganun? May ano yan eh, may reason niya kung bakit ka inilagay doon. Okay? So, yun lang yun. It's really for you to work on healing yourself para maging okay ka sa susunod mong endeavor. Kasi this is a new endeavor coming in. Pero hindi ka nga makamove forward kasi hindi ka pa heal. So, you have to heal yourself first para makamove forward ka sa ibang gawain. Okay? O ibang work o ibang business. Now, sa love, we have the Eight of Cups, the Page of Swords, and the Page of Wands. Bottom niya is the Queen of Swords. Now, sa love life naman, Kapi, you walk away or somebody walk away. May umalis, okay? Merong naiwan o nakipag-split, nakipaghiwalay. O nakipaghiwalay ka o hiniwalayan ka. Take it as it resonates. No? O umalis ka o umalis siya. Okay? Whatever this is. Now, yung Page of Swords kasi is a messenger. Ang message kasi sa iyo dito is kailangan ko kasi gawin to eh. No? Titignan natin later kung bakit lumabas yung mga message na to. Kasi there's another message here of Wands. Page of Wands, which is something na you're very passionate about. No? And yung card mo kasi dito sa end is the Queen of Swords, which is talaga magsasabi siya sa'yo ng totoo. Hindi siya natatakot sabihin yung katotohanan. Hindi siya natatakot na mawala ka, umalis ka, o alisin ka sa buhay mo. Kasi para sa kanya, tinitignan niya kung saan siya mas may pabor. Kung gabasan siya mas okay. No? Hindi yung tipong sabihin natin na kung nakikita niya na hindi ka na nakakadagdag o nakakatulong sa kanya, syempre alisin ka niya na. If you're not
kung ba parang doing things para sa ikabubuti ng relationship, hindi na siya magdadalawang isip, paalisin ka na lang niya. Okay? So, tignan natin, ba't andito yung 8 of Cups? We have the Knight of Swords, the Ace of Cups, and the Magician. Okay, so yung pag-alis mo kasi is mabilis, no? Mabilis na nangyari. Bakit ka umalis? Because it's something to do with new love. Baka may nakilala kang iba. O sabihin natin na in love ka sa iba. O hinaghahanap ka ng ibang pag-ibig. Okay? Take it as it resonates. Because this is what you have manifested. Ito yung naisip mo, ito yung gusto mong mangyari, okay? Ito yung tipo na naiisip mo, pinagdasal mo, na sana meron akong bagong pag-ibig. Kaya, kung ba, parang mabilis na nangyari yung lahat, yung pangyayari na ito. This event or happening happened so fast. No, but andito yung Page of Swords. Parang biglaan na nangyari. Bakit andito yung Page of Swords? We have the Emperor, the Seven of Cups, and the Queen of Wands. You might be dealing, Capricorn, with an Aries o may Aries sa kanyang chart. Kasi, or you might be dealing with a older person na sabihin na natin established, yung tipong parang boss, no? Matured, a father figure or something na talagang alam mo you look up to, determinado, ganun-ganon. Now, yung pumasok ito sa buhay mo, medyo naguluhan ka eh. You got confused. Parang you don't know what to do anymore. Kasi nakita mo yung nakita mo yung gawan na-attract ka dito sa tao na to. With the Queen of Wands energy. Na-attract ka, nakita mo yung kaiba-ibang excitement pagdating sa kanya, napakagaling niya, napaka-friendly, very passionate, creative. Yun yung nakita mo eh. And that was what you saw, no? Exactly. Nakita mo, na-experience mo, na-realize mo na ganito siya. Kaya siguro parang, kaya ka naguluhan, no? Medyo nako-confuse ka eh, nagugulo ka. Parang naisip, na-inlove na ba ako dito? Talaga bang, alam mo yung gumugulo siya sa isip mo. Kung ba dati walang ganon. Pero nung pumasok to sa buhay mo, parang nagulo na yung isip mo. Parang hindi ka na mapakali, hindi mo na maintindihan kung anong gagawin. Pag nakakatanggap ka ng message from this person, parang, hindi mo na alam. You don't know exactly how to behave anymore. Correctly, kung ba. Bakit andito yung Page of Wands? Okay. We have the Ten of Swords. The Ten of Pentacles. And the Wheel of Fortune. Yung message of passion dito na natatanggap mo with this person somehow ended, no? Natapos siya. Kaya yung pangarap mo na maging kayo, na to have all with this person, parang natapos at nabago with the Wheel of Fortune. Nabago yung takbo ng buhay.
yung gulong, yung destiny, change everything. Yung nung nakatanggap ka dito ng something that is very passionate with this person, I guess maybe one interpretation is natapos na lahat nung, sabihin natin, yung mga heartache mo before. Kung may heartache ka dati, and somehow parang nabuhay yung idea mo to have this person in your life, no? Na parang siya na yung gusto kong makasama for the rest of my life, na talaga magiging masaya kami kasi I could see na yung buhay ko mababago talaga, may iba with this person. That is one interpretation. But also, yung unang sinabi ko na natapos, it ended, yung communication na to, yung passionate communication ended, and the same thing, yung dream to be with this person has also changed because of the wheel of fortune here, na binago niya yung tadhana, binago niya yung takbo ng ikot ng tadhana with you. Okay? Kung siguro, maybe we clarify, bakit andito yung wheel of fortune? Bakit andito yung wheel of fortune? The Queen of Cups, the World, and the High Priestess. Yung Wheel of Fortune, yung pagpasok na dito, ba't nabago yung tadhana mo with this person na pumasok sa'yo? Kasi you might be dealing with a water sign, Capricorn, Cancer, Pisces, or Scorpio. Kasi na-inlove ka talaga dito, na-inlove ka sa tao na to. At ganun din siya, no? Nag-offer talaga siya ng tunay na pag-ibig. And dahil dyan, nabago yung cycle ng life mo. Nabago talaga lahat yung cycle ng life mo. Kung dati, sabihin natin, yung tipong 9 to 5 ka lang na work, na boring, na ganyan, very routinary. Pagdating din sa tao to, na iba talaga. And somehow, again, this is the High Priestess. You might be dealing with the Pisces. Talagang parang, with this, parang gumana yung ano mo, yung intuition mo. Pinagana mo talaga na dati kung ba hindi ka masyadong gumagamit noon o hindi ka naniniwala, but with this person, binago niya yun, binago niya sa'yo. Mas naniwala ka na dapat intindihin ko rin yung nararamdaman ko inside. Kasi kung ikaw ay puro ka pera, puro ka rational na pag-iisip, ngayon talagang parang tumibok yung puso mo ulit. Nabuhayan ka no? With the Queen of Wands and the Queen of Cups. No? Nabuhayan ka. Kung gabay yung dating tulog mong puso, tumibok ulit. Yung dugo mo na talagang wala lang, medyo nag-apoy. Kung gaba parang nabuhay muli. Ganun. Kaya nga binago niya yung buhay mo. Kaya medyo ka dito Alam mo yung iniisip mo talaga siya. No? That's why you got confused about this person. Ang ko dito is maybe you're not aware kung bakit sinasabi to ngayon, or you're in denial, no? Pero this is exactly what happened or will happen. Kasi nga, kung hindi mo pa masyado itong iniisip, pero ito yun. Pag once nakita mo na tong tao na to, and kasi you manifested new love, di ba? Minanifest nyo yung new love, dumating siya. Kaya nung dumating, hindi mo ina-expect na ganito yung mararamdaman mo sa tao na to. Na babaguhin niya talaga yung takbo ng buhay mo, yung cycle ng buhay mo. Kung dati, sabihin natin, something na baka in relationship ka dito,
biglang dumating to, talagang mas ginusto mo to kaysa yung dati. Or, wala kang love ngayon, wala kang love noon, dumating yung love, winish mo for new love, dumating yung love, pero nagulo ka naman kasi di mo na-expect na magiging ganito yung tao na to to a point na parang, oh my God, so, hindi mo, parang na-overwhelm ka sa kanya. To a point na ito na hindi mo akalain itong tao na to would change you. Binago ka niya. Parang gano'n. You have to be aware of that. Kasi, I think this person, in a way, have healed you. Healing from the past, no? Baka this person is from your past. It could be past lifetime, no? Na kung bakit natulungan ka niya to heal. Baka may nangyari here sa past na would help you sa future to heal you. Para mabago to. Yung takbo ng buhay mo. Kasi hindi mo di ba? Kung gaba parang just happen so fast, no? Maging mabilis lang lahat ng pangyayari. Yung pag-alis, mabilis yung pangyayari, tapos nagkaroon ng bagong love, o as if you were searching for something. You were searching for new love, but mabilis na nangyari. Parang bigla siyang dumating sa buhay mo, ganun. Tapos ayun na, na-develop ka na. Hindi mo akalain, babaguhin ka nitong taong to. Okay? Now, pagdating dito sa work, tignan natin kung ano yung message para sa'yo. Step up and lead. Okay? So, ito, di ba? Yung sa work, kailangan kumilos ka nga di ba? I told you to put action. Step up and lead. Now, itong sa love, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Okay? So, it has something to do. Maybe nga past person mo to, kung bakit tinutulungan ka niya mag-heal, no? Kaya kung parang binago ka niya. And then, tignan natin kung kailan dadating ito sa buhay mo. This person. Kailan dadating yung new love? Springtime. Next year. Next year dadating yung person. So, by the time, yun, mamimit mo na siya. Ito, mangyayari na to. Okay? As per the cards, same. Okay? So, kung kanino mang Capricorn to nakuha nating energy, I hope na nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.